Chinky, bakit kaya hindi namamatay ang food business? Maganda ba mag-franchise ngayon? Ay, yan ang pag-uusapan po natin kung yan interesado kayo. Ang food business po ay syempre matatag dahil po tayong Pilipino ay mahilig kumain at hindi pwedeng tumigil ang tao sa pagkain. Diba? Pero, ito lang po, bakit po hindi siya nalalaos? Number one, basic need. Oh, 'di ba? Syempre naman pagka if you don't, ito lang, simple lang 'yan eh. If you do not have money, you do not eat. And if you do not eat, you die, according to Jamie Santos. Kaya nga patok na patok po, kung nababatitaan nyo na po, yung Diwata Pares Overload po sa halagang 100 piso. Meron ka ng only rice sabaw, tapos taba, ay may free soft drinks ka pa at pares. Basic need. Number 2, gusto ng tao yung diversity. Ang ibig sabihin ng diversity, gusto ng tao ng pagpilian po. May choices po sila. Diba? Meron pong fast food, meron pong street food, meron pong gourmet dining. Ay, kung ano yung target market mo. Pangatlo, bakit di nalalaos ang pagkain? Kasi ang dami pong tinatawag na innovation. Grabe, pwede ka talagang mag-reinvent. Kaya nga si Ninong Ray, napagluto ako na sinampalukan na bangus belly, alam nyo ba, na walang ginamit na sampalok. Ang ginamit niya pong pampaasim po ay ang kanyang pawis. Hindi po. Ang ginamit po niya pinya, tapos yung green mango. Oo, grabe. Yun ang pangpaasim po. Napakasarap po. Kaya nga, innovation is key. Pang-apat po, syempre naman, ang gusto ng tao ngayon, bakit mabenta po, lalo na pang food delivery, mga food app, is because of convenience. Sa panahon po ngayon, instead na pumunta sila ng restaurant, instead po sila pumunta ng fast food, nagte-take out na lang, delivery na lang, di ba? At napakalakas po ng mga tinatawag na food app na yan. Dahil ang gusto na ng tao is convenience. At syempre naman, maganda ba talagang franchising opportunities? Well, ang franchising po ay magandang pamamaraan upang pasukin ang food business, lalo na kung hindi mo alam kung paano magluto, wala kang brand, wala kang produkto, hindi mo alam paano magpatakbo. Pero, bago ka pumasok sa franchise, tatandaan nyo, pag-aralan nyo muna. Alamin nyo muna kung meron tayong tinatawag na franchise fee. Pangalawa, alamin nyo muna kung meron kayong royalty fee. Ang franchise fee po, most of the time, is a one-time payment thing. Ang royalty fee po, habang buhay, kung kayo ay bumebenta, meron silang kukunin na porsyento from 2% to 5% on your daily sales. Kaya nga tanungin nyo po yan, ha? Mahalaga. Pag-aralan muna natin ang negosyo bago tayo pumasok. Bakit po? Bakit? Pag hindi natin alam, tayo ay magnenegosyo, imbis na tayo kumita, tayo po ay baka malugi. Sana naman nakatulong tong episode na ito kung bakit napakaganda ang food business at pwede mo rin pasukin ang franchising. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.